Ito ay mahalaga sa pagbuo ng pamilya dahil hindi lamang ito ay tinuturing ng isang limanan o kaunan. Bagkus, ito ay isang pagsasama kung saan ay blessing ng ating Panginoon na siyang nagtatakba na isang matibay na pundasyon para sa mga asawa at sa kanilang magiging mga anak. Alam niyo mo, ang isang Kristiyanong kasal, si Kristo ang sentro ng relasyon. Tama po ba yun? Yes. Sa inyong pagsasama ba, si Kristo po ba ang sentro ng inyong relasyon? Yes. Sa isang Kristiyanong kasal ay merong panghabang buhay na sumbahan na nagbibigay ng seguridad sa pamilya. Safe and secure, especially ang ating mga spouses. At sa isang Kristiyanong kasal ay mapapalaki ninyo ang inyong mga anak na may takot at pagmamahal sa Diyos. At syempre, sila mismo ay makakapagambag ng kabutihan sa lipunan. Bago po ako mag-umpisa mga kapatid, nais ko lang ibahagi sa iyo ang retrato ng aking mga magulang. Alam niyo ba maraming hindi kung nasaan? Hindi niyo alam? Yung Pinoy Duterte, alam niyo mo yun? Gutom pa kayo. Alam niyo mo kung nasaan ang maraming hindi? Nasa Mindanao. Ako. Pero hindi po ako taga-roon. Doon po ako sa katabi, sa Iligan City. Alam niyo mo, noong August 2025 ay ginanap ang 50th wedding anniversary ng aking mga magulang, si Brother Boy and Sister Bioli Elizaga, na mga aktibong miyembro din ng Couples for Christ Iligan. Bilang isang Kristiyano mag-asawa, ay pinalaki nila ang kanilang 4 na anak kasama ng Panginoon nang may pagmamahal at gabay ng Panginoon. Lahat po kami ay nakapagtapos sa pag-aaral at naging matagumpay sa buhay. Yung ate ko ay nasa Dubai ngayon bilang isang physical therapist at yung dalawang kapatid ay nasa Sydney, Australia bilang isang account at IT consultant. At ako naman po ay isang engineer. Tunay nga na kung kasama mo ang Diyos sa buhay, mag-asawa at pamilya, ay nagiging maayos ang matagumpay ng buhay. God invites us to sit in His table of love. Sabi nga kanina ni Brother Peter, pag tayo ay kinasal, hindi na dalawa ang umupuan doon sa lamesa. Ilan ang lahat? Tatlo. Mga kapatid, God, through His fidelity, invites us to sit in His table of love. Ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang katawanan ay nanayahan tayo na maupo sa kanyang hambag ng pag-ibig, to share in His own blessed life by being vessels of love, to be passed on from generation to generation. Kaya nakakatuwa, especially kung meron tayo mga kapatid na members ng Couples for Christ, hindi lang mga magulang, kundi hanggang sa mga apo. Kasi yung pagmamahal ng Diyos ay ipinasa ko nila from generation to generation. Ang Mesa Christi or ang table of Christ ay hindi para lamang sa atin. Tinatawag tayo na ipaabot ito sa ating kapwa. At sino mo ba ang ating pinakamalapit na kapwa, mga kapatid? Hindi yung kapitbahay mo, no, kundi yung iyong asawa, yung iyong mga anak. Sila po mismo ang pinakamalapit po na neighbor po, mga kapatid. Every table we shared had always had a third presence. Ang bawat kapag na ating pinagsasaluhan
ay palaging merong ikatlong presensya. The deepest reason is found in the fidelity of God to His covenant, in that of Christ to His church through the sacrament of matrimony. Ito po ay ayon sa Catechism of the Catholic Church. The spouses are able to represent this fidelity and witness to it through the sacrament, and the solemnity of marriage receives a new and a deeper meaning. Table for three, where the husband, the wife, and Christ sit together in communion of three. Habang para sa tatlo, kung saan ang asawa ang may bahay at si Kristo ay umupong magkasama sa komunyon ng tatlo. The first table of love, a table of three, ang unang habag ng pagmamahal, isang habag para sa tatlo. God is made visible in the form of matrimony. Ang Diyos ay nakikita sa anyo ng mag-asawa. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Paano pag nag-away kayo? Ha? Wala na ang Diyos sa pagsasama. Ganun po ba? Amen. So dapat hindi po, sa umpisa pa lamang, kasama dapat ang ating Panginoon sa ating buhay mag-asawa. Kaya po sinabi ni St. John Paul II, man becomes the image of God, not in solitude, but in communion. Sa Tagalog, ang tao ay nagiging larawan ng Diyos, hindi sa pag-iisa, ngunit sa pakikipag-isa. Ulitin ko po, ang tao ay nagiging larawan ng Diyos, hindi sa pag-iisa, ngunit sa pakikipag-isa. Christ never left our table. Si Kristo ay hindi umalis sa ating hapag. The union of the husband and wife mirrors the Trinitarian God. Ang pagsasama ng mag-asawa ay sumasalamin sa Trinitarian na pagmamahal ng Diyos. Ang Trinitarian na pagmamahal ay tumutukoy sa walang hanggang ganap at nagkakaisang pag-ibig sa pagitan ng tatlong persona. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Isang pag-ibig na nagbibigay buhay, tapat, at walang hanggan. Naalala niyo ba kung ano ang sinabi po ninyo na panata nung kayo po ay kinasal, mga kapatid? Naalala niyo ba? Pwede ba natin sabay-sabay basahin? Sickness in health until us for. Yan, mukhang kulang ang charity. Ulitin ko. Grant us, O Lord, to be one in heart and one soul, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us part. Diba? These are the marital vows na inyong pong dinasal nung kayo po ay dinasal, mga kapatid. At habang sinasabi ng mag-asawa ang panalangin ito, nagiging isa na sila ngayon sa harap, sa mata ng simbahan, at sa mata ng ating Panginoon. The two become one, pinag-isa. Mula sa Efeso 5, verse 21, marriage
is a divine institution. Ang kasal ay isang banal na institusyon, higit na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa sa pag-aasawa. Kayo po ba? Nagkakaisa po ba kayo kasawa? Mahina o kami hindi? Kayo po ba ay nagkakaisa mag-asawa? Ayan, palakpakan niyo po. In his second Ephesians, Paul calls for unity. Not just unity, but unity under Christ. Be subject is equivalent to being subordinate or magpasakop ka. Sino mo ang mga lalaking under dito na kanilang mga asawa? Ang dami mo ninyo! Tayo! Pasakop kayo sa inyong mga wife. Ganun ba yun? Ha? Pero alam mo mga kapatid, no? Mamaya ibayin natin. Pasakop. Ano yung ibig sabihin ng pasakop? Yung babae na papapasakop sa lalaki? O kabalik-karan din ba? Mamaya, pag-usapan po natin. True submission in marriage is not about power. It is about reverence. Ano po ba ang ibig sabihin ng reverence? Reverence equals respect, admiration, devotion for the Lord, and in fulfilling the duty of living in the light of Christ. Ulitin ko ha, reverence equals respect, admiration, and devotion. Submission to one another is done in respect and reverence of Christ. Ang pagpapakasakop sa isa't isa ay ginagawa bilang pagrespeto at paggalang kay Kristo. So, kanino po tayo magpapasakop? Sa asawa mo ba? Di ba? Sa isa? Sa isa. Ito